Breaking news! Naku po, madami na namang mag-iingay dito. Wag na wag itong papalagpasin. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ang kanyang mabigat na anunsyo patungkol sa mga maiinit at napapanahong issue na hinaharap ngayon ng ating bansa. Sa katunayan, maagang hinarap ang taong bayan at nagawa pa itong mag-anunsyo kahit na busy ito sa kanyang mga lakad at mga aktibidad. Gusto lang naman kasi ng Pangulo, mga kababayan, na aksyon agad, walang masasayang na oras, walang patumpik-tumpik at hindi naghihinay-hinay. Grabe, wala na talaga tayong makikitang ganitong presidente pa. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako, sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Just in, bago pa simulan ang 2 araw na state visit sa Brunei at working visit sa Singapore, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw, May 28, 2024, ang isang whole-of-government approach sa mga pagsisikap na pagbawi pagkatapos tumama ang bagyong Aghon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Iniutos ni Pangulong Marcos sa Department of Social Welfare and Development or DSWD, Department of Agriculture at Department of Health na tiyakin ang lahat ng uri ng tulong at suportang medikal ay maipaaabot sa mga lugar na tinamahan ng bagyong Aghon. Ipinag-utos din niya sa Department of Public Works and Highways or DPWH at Department of Transportation na mabilis na i-deploy ang kanilang mga tao para agarang pagbangon sa mga naapektadong infrastruktura at mga sentro ng transportasyon. Sinabi ni Pangulo na ang pambansang pamahalaan ay mahigit na nakikipagtulungan sa mga local government units para sa mga hakbang sa pagbawi kaagad pagkatapos na tamaan ng bagyong Aghon ang ilang bahagi ng Pilipinas na kinabibilangan ng iba't ibang turing ng search and rescue operation. Para sa kaalaman ng lahat, ang bagyong Aghon ay tumama sa Region 4, Region 5, Region 6, Region 7 at Region 8 at may kabuoang 12,000 pamilyang apektado, 26,726 katao, 3 airport at 29 seaport ang non-operational dahil sa pagdaan ng bagyo. 6 na lungsod na bayan ang nawalan ng kuryente at mayroong 13 insidente ng pagbaha at 3 pagguho ng lupa na dulot ng ulan. Dahil dito, nagbigay agad-agad ang DSWD ng 1.35 milyong pisong halaga ng tulong sa mga residenteng apektado ng Aghon habang naka-standby pa ang 600.9 milyong pesos na pondo. Bukod sa tulong ng DSWD, nagpaabot ng tulong ang mga concerned local government units na nagkakahalaga ng mahigit 479,000 pesos sa kanilang mga apektadong nasasakupan sa mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur, Catanduanes at Sorsogon. Ayon ito sa tagapagsalita ng DSWD. May naka-standby din na mahigit 1.6 milyong family food packs na nakalagay sa mga strategic na lokasyon sa buong bansa. Batay sa pinakahuling ulat ng DSWD, apektado ng bagyong Aghon ang kabuoang 8,000 families, 15,000 plus individuals mula sa 94 na barangay ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas region. Sa bilang na ito, 1,048 families or 2,371 individuals ang kasalukuyang nakakulong sa 54 evacuation centers na itinayo ng mga LGU sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Before I begin my formal departure statement, nais ko sana makapagbigay ng counting report sa taong bayan tungkol sa mga pangyayari sa pagdaan ng Typhoon Aghon. Sa kasalukuyan, ang aming nakita ay tinamaan ang Region 4, 5, 6, 7, and 8. At ang apektado ay 12,043 families, 26,726 persons. 3 airport at saka 29 na seaport ang naging non-operational dahil nga sa pagdaan ng bagyo. Sa kasalukuyan, 6 na lungsod at bayan ay nakaramdam ng tinatawag na power outage o brownout. At saka nagkaroon ng 13 flooding incidents at 3 rain-induced landslide. Ibig sabihin, bumagsak ang ulan at dahil doon gumuho ang lupa.
kagaya ng dati, lahat ng aming ginagawa ay in coordination. Siyempre, ang first responder lagi dyan, ang ating mga LGU. Kaya as usual, they have brought all their energies together at the very first instance. At nasabayan naman, nasundan kaagad ng national government sa pamamagitan ng pagbigay ng assistance, pagbigay ng rescue, search and rescue na ginawa. Ang DSWD ay nakapag-provide na ng 1.35 million pesos worth of assistance at merong naka-standby fund na 607.9 million na kung sakali man ay mga ngailangan tayo ay gagawin natin. Nakapaghanda rin tayo ng 841 search and rescue retrieval teams na nanggagaling sa AFP, sa Coast Guard at sa BFP. 465 transportation assets ang madi-deploy and 436 emergency telecommunications equipment ready for deployment dahil alam naman natin na ang hirap na makapagdala ng relief goods hanggat may communication tayo, kaya lagi nating inuuna yan. Kaya tuluyan kong inatasan ang DSWD, ang DA, DOH para makapagbigay ng assistance sa lahat ng mga naging biktima ng Typhoon Agon. And dahil ang kasunod naman talaga lagi dyan ay kaya't naman ang DPWH at saka ang DOTR ay kailangan susunod na dyan sa first responder para maayos na kaagad ang mga nasira na infrastructure. Kaya yun lang po, sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang ating search and rescue efforts, patuloy pa rin ang ating nakapaglagay tayo ng bago pa dumating yung bagyo, nakapaglagay na tayo sa ng mga relief goods na malapit dun sa area na ating inaasahan na dandaan yung bagyo. Kaya't naka-ready naman sila sa lahat. Kaya't hangga sa unang pagkakataon na makapasok ang ating mga puwersa, ang ating mga DSWD, ang ating Coast Guard, ang ating search and rescue, lahat na mga asset natin ay makapasok na kagad dahil nakahanda tayo mula pa nang dumating ng bagyo. So patuloy naman ang ating gagawin at hindi natin titigilan ito siyempre hanggang matapos ang ating pagtulong sa mga nasalanta, sa mga naging biktima dito sa ating mga area na tinamaan ng Agon. So that is the interim report for now. We will keep you informed habang tumatagal at makita natin ang pagdaan na ng Agon at kung ano yung kailangan gawin doon sa mga naging biktima.